Kendra's POV. 3 buwan na kami dito sa apartment na tinutuluyan namin. Marami na rin kami nakilala at lahat naman sila ay mababait. Naging kaibigan ko din ang 2 apo ni Lolo Goryo na sina Amber at Arman. Si Amber ang naging best friend ko dito, habang ang kuya naman niya ay nagpapakita ng interes sa akin. Pero parang kapatid lamang ang turing ko dito, dahil kahit ganito ang ginawa sa amin ni Russell, ay hindi ko maikakaila na siya pa rin ang itinitibok ng aking puso. Nawalan na ako ng balita kay Russell. Para itong 1 buwan na naglaho na lamang. Wala din akong balita sa kung ano nang nangyari sa iba pang mga estudyante na nagmaltrato kay Russell. Marahil ay mas higit pa ang dinadanas nila ngayon kaysa sa dinadanas namin ngayon ng aking mga magulang. Kendra, pupunta ka ba ng bayan? Turan ni Arman sa akin nung makasalubong ako habang naglalakad ako papuntang paradahan ng tricycle. Oo may pinabibili kasi si Mommy. Ani ko naman sa kanya habang patuloy lamang akong naglalakad. Teka lang, antayin mo ako. Kukunin ko ang susi ng taxi ni Lolo at sasamahan na kita. Wika niya sabay takbo papunta sa loob ng bahay nila. Nako, wag na Arman at ako na lang. Sigaw ko na hindi naman niya pinansin, kaya nagpatuloy na lamang ako sa aking paglalakad. And besides, malapit lang naman ang paradahan ng mga tricycle. At kilalang kilala na rin naman nila kami, kaya hindi na rin ako nangangamba pa na baka may bumastos sa akin sa lugar na ito. Habang naglalakad ako papuntang paradahan ng mga tricycle, nang bigla akong napatalon sa gulat dahil sa malakas na busina ng sasakyan. Kaya mabilis akong napatayo sa gilid ng kalsada at ganoon na lamang ang pagkainis ko nang makita kong si Arman pala ito. Sabi ko, sasamahan na kita. Wika niyang nakakunot ang kanyang noo at pinabuksan pa ako ng pintuan ng kanyang sasakyan. Baka mamaya mapagalitan ka ni Lolo Goryo ha? Nag-aalala kong ani sa kanya. Lolo Goryo nang tawag ko sa kanilang lolo. Dati kasi ay tatay. Pero sabi ni Lolo Goryo ay apo na din daw niya ako. Linggo ngayon, araw ng pahinga ni Lolo no? Tugon niya, kaya napangiti na lamang ako at agad na sumakay sa kanyang taxi. Pag-aari nilang nag-iisa nilang taxi na pinag-ipunan daw ni Lolo Goryo noon upang magkaroon sila ng permanenteng pagkukunan ng kanilang ikabubuhay. Ano ba kasing bibilhin mo sa palengke ha? Wika niya sa akin habang nagmamaneho ito ng kanilang sasakyan. Gusto kasing kumain ni Daddy ng paborito niyang ginataang alimango, kaya pinapabili ako ni Mami ng kahit na 3 piraso lang na katamtamang laki ng alimango. Okay na yon, tig-iisa lang kami. Ang mahal naman kasi ng alimango no? Tumatawa ko namang tugon sa kanya na ikinatawa na rin niya. Sige, ako na ang bibili at sweldo ko naman kahapon. Wika niya pa, tinanggihan ko naman. Nako, hindi na Arman. Itabi mo na lamang yung pera mo at mas kailangan mo yan no? Ang sabi mo, inahanap mo ang inyong ina. Kaya itabi mo na lang ang sweldo mo upang mas malayo ang marating mo sa paghahanap sa kanya. Ani ko naman dito habang tinatanggihan ko ang sinabi niya. Nakakahiya na din kasi. Ang dami-dami na nilang naitulong sa amin. Ayoko namang magmukhang nananamantala dahil totoong napakabuti nila sa amin. Ano ka ba? Baka nga 500 lang yung mabibili kong alimango. Hayaan mo na ako. Minsan lang naman to. Magtatampo ako kapag tinanggihan mo ko. Sambit niya kaya wala na naman akong nagawa at pumayag na lamang ako. Kesa naman magtampururot pa ang mokong na to, hahayaan ko na lang. Okay, pero ngayon lang ha. Salamat na din. Nahihiya na kasi ako sa inyo. Ang laki-laki na ng utang na loob namin sa inyo. Pero ayaw mo pa rin tumigil sa pagtulong sa amin. Anay ko sa kanya at napangiti naman si Arman sa akin. Wala kayong utang na loob sa amin. Tumigil ka sa mga pinagsasabi mo, Kendra. Naiinis niyang ani sabay batok ng mahina sa akin. Napakaswerte namin dahil may mga taong tumutulong sa amin na walang hinihinging kapalit. Ang dami ko ring natututunan sa buhay ng dahil sa kanila. Pati nga 5 piso'y iniingatan ko na ngayon at hindi ko ginagasto sa walang kabuluhang bagay. Si Amber pala, nasaan? Hindi ko kasi siya nakikita kanina pa. Tanong ko sa kanya. Pumunta sa mall at may titingnan daw siyang libro sa isang bookstore. Alam mo naman yun, napakahilig magbasa ng mga libro. Ang dami na nga niyang naiipong libro. Nang makarating kami ng palengke ay naglakad-lakad na lamang kami upang pumunta sa seafoods market nang isang lalaki ang aking nakabangga. Aray! Titignan mo naman ang dinadaanan mo, kuya.
Inis kong ani sa kargador ng gulay. Nang bigla akong natulo sa kinatatayuan ko nang napagtanto ko kung sinong lalaking aking nakabangga. Francis? Oh my God! Francis, ikaw nga! Anong nangyari sa'yo? My God, ang laki ng ipinayat mo. At bakit ganyan ang kasuotan mo? Gulat na gulat kong wika sa kanya. Nahahabag ako habang pinagmamasdan ko ito. Ang laki ng ipinagbago niya. Kendra? Tangi niyang sambit na hindi makatingin sa akin. Huwag mong sabihin na kayo din ay naghihirap na din tulad namin. Ani ko sa kanya. Habang nakatitig ako sa kanya, ay nakaramdam ng matinding awa. Halos lahat ng estudyante ng universidad na nagkasala kay Russell ay naghihirap na ngayon. Hindi ako makapaniwala sa kayang gawin ng mga Henderson. Ang aking mga magulang ay nagawa akong itakwil dahil akong dahilan kung bakit nawala sa amin ang aming mga ari-arian at kumpanya. Naiiyak niyang wika sa akin. Kami naman ay inalisan ng yaman ng mga Henderson. Ani ko naman sa kanya na may lungkot sa aking muka. Pinagsisisihan ko na ang lahat ng ginawa ko. Pati ang mga ginawa ko sa iyo, Kendra, ay pinagsisisihan ko na. Gusto kong manghumingi ng kapatawaran kay Russell. Ngunit wala na sila dito sa Pilipinas. Wika niya sa akin kaya napabuntong hininga ko at pinagmasdan kong muli ang nakakahabag niyang anyo. Wala siyang sapin sa paa. Punit-punit ang kanyang kasuotan. Marumi at malagkit ang may kahabaan na niyang buhok. Maging ang kanyang tumutubong balbas. Marumi ang kanyang balat at sobrang payat nito. Kumain ka na ba? Tanong ko sa kanya at napaangat naman siya ng kanyang ulo. Ngunit hindi naman makatingin ng diretso sa akin. Kahapon pa ako hindi kumakain eh. Ani niya sa akin, na tila ba nahihiya, kaya lalo akong nahabag sa kanya, kaya't inaya ko siyang kumain sa isang malapit na karinderya. Ito lang din naman kasi ang kaya kong bilhin. Napatingin ako kay Arman, na tila ba naguguluhan, kaya agad ko itong ipinakilala kay Francis. Nga pala, si Arman, kaibigan ko. Baka sakaling may maitulong siya sa'yo ay magsabi ka lang. Mabait yan. Sila din ang tumulong sa amin nung panahong nangangailangan kami ng tulong. Huwag kang mag-aatubili na magsabi sa amin, Francis. Nandito kami para tulungan ka. Wika ko sa kanya at batid kong nahihiya pa rin sa amin si Francis, base sa kanyang mga ikinikilos. Arman, pare. Pagpapakilala niya sabay abot ng kamay kay Francis. Agad din naman tinanggap ni Francis ang pakikipagkamay kay Arman nang may ngiti sa kanyang labi. Francis, pare. Pasensya ka na at marumi ang kamay ko. Ani niya at gumiti lamang si Arman at nag-shake hands na silang dalawa. Halika pare, kumain muna tayo upang makabawi ka ng lakas. Aya naman ni Arman at hindi na nagdalawang isip pa si Francis at agad din na sumama sa amin. Umorder kami ng ilang putahe at maraming kanin dahil alam namin gutom na gutom si Francis. Dahil sabi nga niya ay kahapon pa siya hindi kumakain. Grabe, ngayon lang ulit ako nakatikim ng karne. Naaalala mo bang sinabi ng ama ni Russell na matututunan kong kumain ng basura? Nangyari sa akin yun, Kendra. Pati pagkain itinapon ng mga tao sa basura ay nagawa kong kainin upang may ipanglaman lamang ako sa aking tiyan. Malungkot na wika ni Francis habang walang humpay na sunod-sunod na pagsubo ng pagkain. Matinding pagkahabag ang nararamdaman ko sa sinapit ni Francis. Hindi ko naman masisisi ang pamilyang Henderson dahil ipinaghiganti lamang nila ang kanilang anak. Ngunit hindi ko maiwasan hindi mapaluha dahil sa sinapit ni Francis. Muli akong napatingin kay Francis. Lalo siyang namayat na halos impis ng kanyang muka. Mabaho at punit-punit ang damit. Tinupad nga ng ama ni Russell ang binitiwan niyang salita kay Francis na ipaparanas niya dito kung paanong maging isang hampas lupa, ang maging isang tunay na basura. Naawa ako sa kalagayan niya ngayon at sana ay may magawa akong tulong para sa kanya. Saan ka ngayon tumutuloy? Ani ko naman sa kanya. Kung saan lang abutin ng gabi, doon ako natutulog. Wika niya na ikinalungkot ko. Doon ka muna sa amin pare, mabait naman ang lolo ko at siguradong papayag yun. Pag-iimbita ni Arman kay Francis na ikinagulat niya, na ikinatuwa ko naman. Totoo? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Gulat na tanong ni Francis sa aking kaibigan at nagsimula ng maglandasan ng kanyang mga luha.
Oo naman, kung kailangan mo ng tulong ay handa naman akong tumulong sa abot ng aking makakaya. Nakangiti niyang ani kay Frances at tuluyan na itong napahagulgol. Huwag ka nang umiyak, lalo kang pumapangit eh. Pangaasar ko sa kanya upang hindi na siya malungkot pa. At nagwagi naman ako dahil napatawa ko siya. Saka pagdating natin sa bahay nila Arman, maligo ka agad ha, ang baho-baho mo na eh. Pangiinis ko pang muli na ikinatawanan niya ng tuluyan. Ang sarap pakinggan ng kanyang pagtawa. Pakiramdam ko ay natulungan ko itong maibsan ng bigat ng kanyang dinadala sa dibdib. Salamat. Maraming salamat sa inyo. Ang dami kong natutunan ngayong nakakaranas ako ng paghihirap. Ngayon ko nararamdaman ang mga nararamdaman ni Russell sa tuwing inaalipusta ko siya. Napakalaking gago ko. Tama lang ang mga nararanasan ko ngayon. Deserve ko to, Kendra. Deserve ko ding itinakwil ako ng aking mga magulang dahil sa pagiging walang kwenta kong tao. Litanya niya sa amin habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Nakakapanibago ang isang Frances na kaharap ko ngayon. Hindi na siya tulad ng dati na mapagmataas at laging nakataas ang noo. Hindi na rin ako nakakaramdam ng takot na nasa harapan ko siya. Pakiramdam ko'y isang bagong Frances ang aming kaharap ngayon. Isang Frances na mabuting tao. Kalimutan mo na muna ang mga nangyari noon. Ang mahalaga ngayon ay natuto tayo sa ating mga pagkakamali. Sambit ko naman sa kanya nang may matamis na ngiti sa aking labi. Hindi kayo dapat nadamay. Sa totoo lang ay wala ka naman talagang kasalanan. Kung makakausap ko lamang si Russell ay ipagtatapat ko sa kanyang buong katotohanan. Hindi niyo deserve ito, Kendra. Nangyayari ang lahat ng mga ito dahil sa akin. Patawarin sana ninyo ako. Sana ay mapatawad na din ako ng aking mga magulang. Humahagulgol na naman niyang wika sa akin. Kalimutan na natin yan. Tama ng pag-iyak mo at subukan na lamang nating baguhin ang ating mga buhay. Magpakatatag ka, Frances. Dahil ngayon pa lang tayo nagsisimula sa bago nating buhay. Alam kong isang araw ay mapapatawad ka rin ng iyong mga magulang. Kaya ngiti naman dyan para pumogi ka na. Turan ko sa kanya habang hawak-hawak ko ang kanyang kamay. Natawa naman ito ng mahina at muling pinahid ang mga luha sa kanyang muka. Dito muna kayo at pupunta ako doon oh. Bibili lamang ako ng alimango para makauwi na agad tayo. Wika ni Arman sabay turo sa vendor ng alimango. Ilang di pa lamang ang layo dito sa karinderya. Sige, antayin ka na lamang namin dito. Tugon ko naman at agad din siyang umalis upang makabili ng alimango na inutos sa akin ng aking ina. Hindi rin naman nagtagal ay nakabalik na din agad si Arman na may daladalang 2 tali ng alimango na ikinagulat ko. Bawat isang tali ay tila ba may lamang 6 na malalaking alimango. Bakit ang dami naman yan? Gulat kong turan sa kanya habang sa mga alimango ako nakatingin. Tig-1 tali tayo. Ipagluluto ko sila ng miniswahang alimango. Lalo na si Frances, para naman magkalaman, ang payat-payat eh. Wika niyang natatawa, napangiti ako sa sinabi ni Arman. Napakabuti niya talagang tao. Kung kaya ko lang turuan ng aking puso ay siya na lamang sanang mamahalin ko. Pero ang puso ko ay tanging si Russell lamang ang itinitibok. Salamat pare, hindi ko talaga alam kung paano ko kayo pasasalamatan ni Kendra. Turan naman ni Frances sa amin na nagsisimula na namang umiyak. Wala yon. Ang mabuti pa tapusin mo nang yung pagkain nang makauwi na tayo. Para naman makaligo ka na. Marami din ako mga ekstrang damit sa bahay na hindi ko naman nagagamit pa. Kaya sa'yo na lamang yon. Turan naman ni Arman. Kaya tuluyan na namang napahagulgol ang mokong naiyakin na to. Oh, iyak ka na naman. Ang importante ngayon ay magtutulungan tayo. Siguradong matutuwa sila mami kapag nakita ka nila. Kaya pagdating natin sa bahay nila Arman, maligo ka agad ha? At dadalhin kita kila daddy. Siguradong matutuwa sila na makitang nagbago ka na. Ani ko sa kanya nang may ngiti sa aking labi. Baka galit pa sa akin ang daddy mo. Sambit niya na may pag-aalala sa kanyang tinig. Sabayo ko ng kanyang ulo. Hindi yun. Mabait si daddy. Oras na makita kanya ay matutuwa yun na malaki na ang pinagbago mo. Maniwala ka sa akin, kahit si mami matutuwa na makita ka. Wika ko naman na nakangiti sa kanya at muli kong hinawakan ng kanyang kamay at pinisil-pisil ito upang bigyan siya ng lakas ng loob. Salamat talaga, Kendra. Maraming salamat sa inyo.
Pakiramdam ko tuloy ay hindi ako karapat-dapat sa kabutihan ng inyong puso. Wika niyang naiiyak na naman. Huwag mong intindihin yon. Tara na, umuwi na nga tayo para mailuto na natin ang mga alimahangong to. Nakangiti kong turan at sabay-sabay na kami naglakad papunta sa nakaparadang taxi ni Arman sa labas ng palengke. Masaya akong makita na malaki na ang ipinagbago ni Francis. Naging mabuting tao ito, kaya nakakaramdam ng kasiyahan ng aking puso. Ilang linggo nang nakalilipas mula nang makabangga ko si Francis sa loob ng palengke. At ngayon ay naninirahan na siya kasama sila Arman. Malaking pinagbago ni Francis, naging masipag at matulungin siya at nakabawi na rin ang kanyang katawan. Namamasada na rin siya ng taxi tuwing Biyernes hanggang Linggo. Samantalang mula Lunes hanggang Huwebes naman ay si Lolo Gorio ang namamasada. Naging mabuti rin kami magkaibigan ni Francis at kinalimutan na namin ang mga nakaraan. Kaya sabi nga ng karamihan, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Kendra anak, nandito si Francis, hinahanap ka. Tawag sa akin ng aking ina habang nagpiprito ako ng tinapang galunggong. Napalingon ako sa aking likuran, kaya agad kong hininaan ang kalan at mabilis akong nagtungo ng salas. Oh, Francis, napadaan ka. Ani ko sa kanya nang nakangiti. Napatingin ako sa hawak nitong Tupperware, kaya naman may malaking ngiti ang sumilay sa aking labi. May pinapaabot kasi sa'yo si Arman at paborito mo daw ito. Wika niya sabay abot ng isang Tupperware na puno ng ulam. Oh my God, kinataang tulingan ba to? Namimilog ang mata kong wika sa kanya na ikinatawa niya. Maging ang aking amay na palingon sa hawak kong Tupperware at mabilis na lumapit sa akin. Anak, pahingi ako niyan ha? Bulong ng aking ama na ikinatawa namin ng malakas. Pareho kami ng aking ama na mula nang matikman namin ang ginataang tulingan ni Arman ay naging paborito na namin ito. Tama nga si Arman na matutuwa nga kayo sa ulam na niluto niya. Tumatawang wika sa akin ni Francis habang napapailing pa ito ng kanyang ulo. Pakisabi sa kanya na salamat ha. Alam mo ba na mula nang matikman kong luto ni Arman ng ginataang tulingan ay naging paborito na namin to, lalong-lalo na si Daddy. Wika ko naman na tuwang-tuwa dahil sa ulam na ibinigay sa amin. Halata nga, parang ayaw nyo nang bitawan yan. Sagot niya na hindi tumitigil sa pagtawa. Nga pala, kamusta naman ang pagiging taxi driver ha? Tanong ko sa kanya. Okay naman, medyo maganda palang kita kapag weekends. Pwera lang talaga kapag linggo. Medyo madalang ang pasahero. Rest day kasi ang linggo kaya sobrang dalang ng pasahero. Wika niya. Napangiti naman ako dito. Natutuwa talaga ako na napakalaki ng ipinagbago ni Francis. Magtitinda ako sa harapan ng bahay. Merienda lang tulad ng fish balls at kwek-kwek. Bibili kayo ha. Para kapag wala akong pasada ay may extra pa akong pinagkakakitaan. Sambit niya sa akin na ikinatuwa ko naman. Wow, paborito kang kwek-kwek. Kailan ka mag-uumpisa para naman makakain ako ng kwek-kwek? Tuwang-tuwa kong ani sa kanya. Paborito kang kwek-kwek at kahit noong mayaman pa kami ay tumatakas ako upang pumunta ng parke dahil maraming nagtitinda doon ng kwek-kwek. Madalas ay kasama kong mga kaibigan ko doon pero mula nang maghirap kami ay tinalikuran ako ng mga inaakala kong tunay kong mga kaibigan. Baka bukas pa kasi mamimili pa ako ng mga gamit na kakailanganin ko. Katulad ng maliit na kalan, kawali, mantika, harina at mga gagamitin ko para sa mga sauce. Haniya at napapalakpak naman ako sa sobrang katuwaan. Hindi na tuloy ako makapaghintay pa na makapagsimula itong magtinda dahil paniguradong lagi akong nasa tindahan niya. Habang masaya akong nakikipag-usap kay Francis, ay bigla akong patakbo sa kusina dahil nakalimutan kong niluluto kong isda. At nakahinga naman ako ng maluwag nang makita kong nandyan na si Mommy at siya nang nagluluto kaya napangisi ako dito at nagpisain pa ako sa kanya na ikinatawa naman niya. Pagbalik ko ng sala ay muling nagsalita si Francis. Nakausap mo na ba ang Kuya Caspian mo? Tanong niya sa akin na ikinalungkot kong bigla, sabay iling ng aking ulo. Ayaw naming madamay pa sila kaya nagpalit na ako ng numero at hindi na rin naman sila pinilit na makontak pa para hindi na sila madamay pa sa gulong kinasangkutan namin. Malungkot kong ani at tumangu-tangu lamang siya. Hindi rin naman nagtagal at nagpaalam na din si Francis dahil kailangan pa raw niyang mamili ng mga gagamitin niya sa kanyang pagtitinda.
Natutuwa ako na tuluyan ang nagbagong ugali ni Francis, pero excited ako sa ititinda niya. Napatingin ako sa aking ina na papalapit naman sa kinauupuan ko at nagsalita ito sa akin. Tinapos ko na anak at baka masunog pa. Masyado ka na kasing natuwa sa kwek-kwek kaya nakalimutan mo ng niluluto mo. Ani ng aking ina kaya napangisi na lamang ako sabay kamot ng aking ulo at muli akong nag-peace sign sa kanya na ikinatawa niya.